Mga batas para sa mag-asawa na hindi kasal sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasama bilang mag-asawa kahit hindi kasal. Karaniwan itong tinatawag na live-in partner o common law relationship. Pero alam nyo ba na may mga batas sa Pilipinas na nagtatakda kung ano ang mga karapatan at limitasyon ng ganitong uri ng pagsasama? Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang mga karapatan ng mag-asawa na hindi kasal, ano ang pwedeng makuha, at ano ang hindi saklaw ng batas. Importante ito para maiwasan ang pagkakato at para maprotektahan ang bawat isa, lalo na ang mga anak. 1. Walang bisa ng kasal. Walang conjugal property. Kung ang dalawang tao ay nagsasama ng walang kasal, tandaan, walang conjugal property ang nabuo. Ibig sabihin, kung bumili ng bahay, lupa o sasakyan at isa lang ang nakapangalan, siya lang ang may-ari nito sa mata ng batas. Halimbawa, kung bumili ng bahay si lalaki at pangalan niya lang ang nasa titulo, kahit tumulong si babae sa pagbabayad, hindi automatic na may karapatan si babae sa bahay na iyon. Pero may exception. Ayon sa Article 147 ng Family Code, kung ang dalawang tao ay malaya, ibig sabihin, walang asawa sa iba, at nagsasama bilang magpartner, ang lahat ng ari-ari na binili gamit ang kanilang pinagsamang kita ay tinuturing na pag-ari ng dalawa. Hahatin ito ng pantay kung sakaling maghiwalay. Layunin ng batas, bigyan ng proteksyon ang parehong partido laban sa panlalamang basta't pareho silang walang hadlang sa pag-aasawa. Number 2. Kung may existing marriage. Paano naman kung isa sa kanila ay kasal pa sa iba? Ayon sa Article 148 ng Family Code, kung may existing marriage ang isa sa kanila, iba na ang rules. Ari-arian na binili gamit ang pera ng taong kasal ay hindi conjugal property ng live-in partner. Pero kung parehong nag-ambag sa pagbili ng isang bagay, hati lang batay sa aktwal na ambag ng bawat isa. Halimbawa, kung nagbigay si babae ng 100,000 at si lalaki ng 200,000 para bumili ng lupa, hindi pantay ang hati, kundi 1/3 kay babae at 2/3 kay lalaki. Layunin, iwasan ang conflict sa tunay na kasal at maprotektahan ang legal na asawa. 3. Karapatan ng mga anak. Isa sa pinakamahalagang usapin, ano ang karapatan ng anak na ipinanganak na mag-asawang hindi kasal? Ayon sa Family Code, ang mga anak na ipinanganak kahit walang kasal ay tinatawag na illegitimate children, pero may karapatan pa rin sila sa suporta, pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan mula sa parehong magulang. May karapatan din sila sa mana, pero mas maliit kumpara sa legitimate children. Half lang ng parte ng legal na anak. Halimbawa, kung may dalawang anak si tatay, isa sa legal na asawa, isa sa live-in partner, may mana pareho, pero kalahati lang ang matatanggap ng illegitimate child. Pero may karapatan pa rin sila sa suporta, pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan mula sa parehong magulang. May karapatan din sila sa mana, pero mas maliit kumpara sa legitimate children. Half lang ng parte ng legal na anak. Halimbawa, kung may dalawang anak si tatay, isa sa legal na asawa, isa sa live-in partner, may mana pareho, pero kalahati lang ang matatanggap ng illegitimate child. Mahalaga, ang karapatan ng bata ay hindi dapat ipagkait kahit hindi kasal ang mga magulang nila. Karapatan sa suporta ng magkapareha. Kung mag-asawa na kasal, may obligasyon silang suportahan ang isa't isa. Pero kung live-in partners, wala itong malinaw na obligasyon sa batas. Ibig sabihin, kung iniwan ni lalaki si babae, hindi siya pwedeng idamar para magbigay ng suporta sa partner niya. Sa mga anak lang may obligasyon. Kaya sa usaping pinansyal, limitado ang proteksyon para sa mag-asawang hindi kasal. 5 sa karahasan, RA 9262 VA nito. Bagamat walang kasal, protektado pa rin ang babae at mga anak laban sa anumang uri ng karahasan sa tahanan. Ayon sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, malinaw na sakop nito kahit ang mga live-in partners. Hindi mahalaga kung kasal o hindi, basta't may relasyon at may nangyayaring pang-aabuso, pwedeng gamitin ang batas na ito. Sakop ng RA 9262 ang iba't ibang uri ng karahasan, physical abuse, pananakit tulad ng pananampal, pananakit ng katawan, o anumang uri ng pananakit na nakakasama sa pisikal na kalusugan. Emotional abuse, pang-alipusta, pagmumura, pagbabanta, paninira ng tiwala, o anumang kilos na nakakasira sa damdamin at kaisipan ng babae o bata. Economic abuse, pagtatanggi ng partner na magbigay ng pinansyal na suporta sa anak, pagkontrol sa pera, o pagbawalan ng babae na magtrabaho.
Sexual abuse, pamimilit sa hindi gustong sexual act o anumang uri ng sexual na pang-abuso laban sa partner o sa bata. Halimbawa, kung ang isang babae ay sinasaktan o pinipigilan ng kanyang live-in partner na magtrabaho, pwede siyang lumapit sa Barangay VABC Desk o sa PNP Women and Children Protection Desk para magsampa ng reklamo. Kahit hindi kasal, pwede ring maglabas ang korte ng protection order para hindi na makalapit o makapanakit muli ang abusadong partner. Layunin ng RA 9262, siguraduhin na ang bawat babae at bata ay ligtas at protektado laban sa anumang anyo ng karahasan, kasalman o hindi ang magulang. 6. Walang divorce, pero may hiwa-hiwalay na proseso. Dahil walang kasal, wala ring proseso ng annulment o legal separation na kailangan. Ibig sabihin, kung ayaw na ng isa sa relasyon, pwedeng maghiwalay kahit walang dumadaan sa korte. Ngunit may dalawang mahalagang bagay na dapat tandaan. 1. Kung may anak, obligado nang magbigay ng suporta ang parehong magulang. Hindi pwedeng pabayaan ang bata dahil malinaw sa family code na may karapatan ang bata sa pagkain, tirahan, edukasyon, at kalusugan. 2. Kung may naipundar na ari-arian habang nagsasama, ito ay hahatiin ayon sa Art 47 o 48 ng Family Code. Kung parehong walang asawa at nagsama, pantay ang hatian sa mga naipundar gamit ang pinagsamang kita. Pero kung may existing marriage ang isa, hati lang ayon sa aktwal na ambag ng bawat partner. Halimbawa, kung bumili sila ng bahay at pareho silang naghulog buwan-buwan, kailangang hatiin ang bahay batay sa pinagsamang kontribusyon. Pero kung isa lang ang nagbayad, kanya lamang yon. Kaya mahalagang malinaw ang usapan sa pera at mga ari-arian habang nagsasama dahil wala kang parehong proteksyon na meron sa kasal. Mga kaibigan, yan ang mga pangunahing batas para sa mag-asawa na hindi kasal sa Pilipinas. Mahalagang tandaan, 1. Walang conjugal property kung walang kasal, maliban na lang kung malinaw na pinagsamahan ang ari-arian. 2. Kung may existing marriage, mas limitado pa ang karapatan ng live-in partner. 3. Ang mga anak ay may karapatan pa rin sa suporta at mana. 4. Walang malinaw na suporta para sa partner, pero may proteksyon laban sa karahasan. 5. Kung maghiwalay, hindi kailangan ng annulment o divorce, pero dapat igalang ang obligasyon sa mga anak. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, mahalagang alam mo ang iyong karapatan. At kung may problema, pwede kang lumapit sa Barangay VAB Desk, DSWD, Public Attorney's Office. Tandaan, ang pagsasama, kasal man o hindi, ay dapat nakabatay sa respeto, pagmamahalan at pagkakapantay-pantay. Ang kaalaman sa batas ay hindi lang proteksyon, kundi gabay para magkaroon ng mas maayos at ligtas na pamilya.